Felix, wala ka bang balak linisin ang lahat ng kalat sa kwarto mo? Pagalit na bulyaw ng isang matandang babae. Ito ang lola ng isang binatang nagmana ng pwesto ng kanyang pinakamamahal na ama. Ito'y walang iba kundi si Felix Manuel, ang nag-iisang kinatatakutang mafia boss sa buong Asya. Sumagot si Felix sa kanyang lola. Wala akong panahon para tapusin yan. Saka na lang ako maglilinis kapag naharap ko na. Tamang-tama pala na kumuha ako ng kasambahay para maglinis ng lahat ng kalat mo dito sa sarili mong mansyon. Lola, hindi niyo na po kailangan kumuha pa ng kasambahay. Okay na po ako na ako lang ang maglinis ng buong kwarto ko. At kailan mo pa balak maglinis, Felix? Kapag malapit na maging parang haunted room ang buong kwarto mo? Huwag ka na mag-alala, Lola. Ang isipin niyo na lang kung paano po kayo gagaling. Kailan lang po kayo nagkaroon ng lagnat eh? Apo, okay na ako. Huwag mo na ako alalahanin pa. Ang inaalala ko'y baka magkasakit ka ng dahil sa sobrang dumi ng iyong silid. Silid pa ba yan ng mafia boss? Ang dapat na dyan ay ipalinis na hanggat maaga pa. Oh, tumunog din yung doorbell. Nandyan na yata yung kinuha kong kasambahay. Maglilinis yun sa lahat ng kalat mo. Teka, at titignan ko sa baba. Pagpapaalam ng matanda. Sabay baba na ng hagdan. Sabi ko na kasing wag na eh, si Lola talaga. Napasapo na lamang ng kanyang noo si Felix. Saka sinundan ng kanyang lola sa unang palapag ng kanilang mansyon. Pagkalabas ng kwarto ni Felix, agad niyang napansin ng dalagang pumukaw sa kanyang paningin. Napakurap-kurap na lamang siya nang mapalingon sa kanyang gawi ang lola at tinawag niya ito. Felix, apo, halika rito at ipakikilala kita sa magiging kasambahay mo. Anang lola ng binata, kaya napalingon ito sa gawi nito. Sumunod naman si Felix sa sinabi ng kanyang lola. Ba't babae, Lola? Pwede na mga lalaki ang kunin niyo ah. Mas malinis kapag babae ang naglinis ng kalat mo. Mas marunong maglinis sa mga babae kesa sa inyo mga lalaki. Dahil gawain naman talaga ng mga babae yan. Lola, kaya ko nga linisin yon. Tsaka liit na nga ng kwarto ko, ipapalinis niyo pa sa iba. Agad kayo naniniwala sa mga katulad niya. Mamaya yan, bigla na lang may mawala sa mansyon. Nang dahil sa kagagawan niyo eh. Huwag kang mag-alala. Kilala ko kung sino ang kinuha kong kasambahay mo. Apo siya na isa sa mga naging malapit kong kaibigan sa barangay nila noon na nasa Kalumpit, Bulacan pa lang ako. Kaya maaasahan at mapagkakatiwalaan ang batang ito. Simula pa lang noon, sinusubaybayan ko na ang bawat gawaing ginagawa sa kanila. Masipag ito, Felix. Alam ko magkakasundo kayong dalawa. Huwag kang magpakasiguro, Lola. Hindi ko maipapangako na balang araw magkakasundo kami niyan. Ayoko pa naman sa lahat pinagbabawanan ako sa lahat ng gusto kong gawin. Pero kapag sinabi kong hindi mo gagawin, hindi mo talaga maaaring gawin. Alam mo kung paano ako magalit. Lalong-lalo na ang papa at lolo mo. Alam mo kung saan ka pupulutin, Felix. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola. Sige na po. May pupuntahan pa po akong meeting. Pasensya na po at kailangan ko na umalis. O sige, at mag-iingat ka po. Hihintayin ka namin ni Mariana rito hanggang makarating ka ng mansyon. Sino Mariana? Ito magiging kasambahay mo, apo. Mariana ang pangalan niya. Siya si Mariana Josefa. Mabait siyang dalaga kaya sana ituring mo na rin siyang parang kapatid. Paano ko ayaw ko? Lola, di ko naman po kailangan gawin yun eh. Okay na siguro yung trato ko siya na nararapat sa pagtrato sa gaya niya.
Basta ba wag mo siyang sasaktan, maliwanag ba? Di ko naman ho sasaktan. May papagawa lang ako sa kanya na ikatutuwa naman po siguro niya kapag nalaman niya kung ano ang mga yon. Kilala kita, Felix. Huwag mo ituring na parang tuta si Mariana. Hindi mo palubusang kilala ang buong pagkatao niya. Saktong-sakto sa binabala ko ipagawa sa kanya kung hanggang saang trabaho ang kaya niya. Madali lang naman ang pinapagawa ko, Lola, kaya chill ka lang. Hindi ko sasaktan ng kasambahay na to. Kikilalanin ko lang siya at tuturuan. Ani Felix, na sinabayan pa ng titig sa dalaga mula ulo hanggang sa paa nito, na sinundan ng nakakaasar na pagngisi. Sa tingin ko, may posisyon talagang babagay sa tulad niya, Lola. Isang posisyon na magagamit natin sa hinaharap. Bagay na bagay sa karagdagang posisyong ibibigay ko sa kanya. Dugtong pa ni Felix bago nagpaalam sa kanyang lola na aalis muna. Maya-maya pa, pinapasok na rin sa wakas ng dalagang kasambahay na nagngangalang Mariana. Pagpasok pa lang niya sa loob, nalula agad siya sa kanyang nakita. Ang ganda pala dito, Ma'am Criselda. Ilan po kayo nakatira dito? Sa ngayon, 3 lang kaming nandito. Wala ang mga magulang ng apo kong si Felix umalis sila ng bansa. Sobrang yaman niya po siguro, no? Hindi naman. Sakto lang. Saktong-sakto para magpatakbo ng ilang negosyo. Bakit? May napasukan ka na bang masangat sa amin? Wala pa naman po. Siya nga po pala, yung apo niya Lola, may kumpanya din ba siya? Si Felix? Abay oo. Binigyan namin siya ng kumpanyang kanyang palalaguin. Hindi ko na alam kung ano lagay noon. Ang negosyong nagbigay sa kanya ng karamihan ng kanyang yaman ngayon at ang negosyo na nagbigay sa kanya ng posisyon at mataas sa tungkulin para tingalain ang mga nasa laylayan ng samahang namana pa mula sa lolo niya sa tuhod. Tumangutang si Mariana. Kahit na gusto pa niyang magtanong, pinili niya nalang itikom ang kanyang bibig. Sakto namang inaya na siya na matanda para masamahan siya at maituro sa kanya ang kanyang lilinisan sa araw na yon. Nang marating na nila Mariana ang pangalawang palapag ng mansyon, barahan silang umakyat dito. Kasama na ng 3 kasambahay ng matanda na kinuha pa mula sa kabilang bahay. Maya-maya ay narating nila ang tapat ng pinto ng kwartong lilinisan ni Mariana. At tuluyan na nga silang pumasok dito. Mariana, ito ang lilinisan mo ngayon. Medyo magulo ang kwartong ito ng aking apo. Pero naniniwala akong kayang-kaya mong linisin ito. Hindi ba? Anang matanda sabay lingon kay Mariana. Dahilan upang mapalingon ang dalaga sa kanya. Sige po ma'am, kahit na may kaluwangan, asahan niyo po na maya-maya malinis na po itong kwartong ito. Alam ko namang agad mong matatapos yan. Alam ko kung gaano ka kasipag na bata. Kaya hindi ako nagdalawang isip nang kinuha kita dahil kilalang kilala na kita. Hindi naman ako bago sa'yo, hindi ba? Alam kong kilala mo ako. Oo naman po. Dati na po kayong pumupunta sa lugar namin Kilalang kilala po kayo ng tita ko. Siya po ang isa sa dati niyong kasambahay. Tama, iha. Kaya mataas ang expectation ko sa'yo na hindi mo matutulad ang mga nagawa ng tita mo noon. Kundi lang ako na-disappoint sa kanya dati, hindi ko naman siya tatanggalin Naaawa rin kasi ako sa mga anak niya at sa buhay nila. Pero siya ang gumawa ng ikatatanggal niya sa trabaho. Napakunot ang noo ni Mariana sa sinabi ng matanda. Ano po bang ginawa ng tita ko? Kaya niyo siya tinanggal noon. Umanib siya sa kalaban dahil sa ibinigay na pera sa kanya ng leader nila. Iniwan niya ang trabaho niya dito at mas pinili niyang manatili sa panig ng mga kalaban namin. Kalaban po? Saan? Sa negosyo po ba ninyo? Hindi, Mariana. Patungkol iyon sa sikretong hindi pwedeng maibunyag ng kahit na sino man sa kakumpetensya naming mga negosyante.
Lingid sa kaalaman ng lahat na ang nag-iisa kong apo ang magmamana ng posisyong matagal na dapat ay napasa kamay ng walang kwenta niyang ama. Saad ng matanda na sinundan ng malalim na buntong hininga. Bago ito nagpaalam kay Mariana. Naiwan ng dalaga sa loob ng kwartong yon hanggang sa kalabitin siya ng dalawang kasambahay na may dalang kanyang susuotin at kanyang gagamitin sa paglilinis. Buong araw, nakatuon sa kanyang paglilinis si Mariana at paggabi na nang matapos siya. Paalis na sana siya ng kwartong yon nang biglang pumasok ang lalaking nakilala lang niya kanina. At yun ay si Felix. Ang apo ng matandang kumuha sa kanya bilang bagong kasambahay sa kinalalagyan niyang mansyon ngayon. Nakita ni Mariana na hindi man lang nagtanggal ng sapatos ng binata, kaya sinita niya ito. Hoy sir, wala ba kayong mga mata? Hindi niyo man lang ako napansin na katatapos na maglinis ng kwarto niyong napakalinis, ha? Nilingon ng binata si Mariana saka itong inisihan. Ano ba problema mo? Kung agad ako magpapahinga dito sa kama ko na hindi ko tinatanggal ang sapatos ko. Tsaka sino ba nagpumilit sa'yo na linisin ang kwarto ko? Kung nagre-reklamo ka lang din, pwede ka na umalis dito. Sabihin mo lang kay Lola at na mapalayas ka niya agad sa mga gwardya. Kung gusto mo, samahan pa kita kay ma'am na magsumbong sir eh. Sasabihin ko sa kanya ang ginawa mo. Kaya ako nainis sa'yo. Lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Ang akala mo ba papanigan at paniniwalaan ka ng lola ko? Baka nakakalimutan mong ako ang kaisa-isang apo na nagpatuloy sa'yo dito. Huwag kang mag-feeling na papanigan ka sa lahat ng pagkakataon ng lola ko. Tsaka isa pa sa pagkakaalam ko, may nagawang katarantaduhan sa pamilya namin ang magaling mong kabag-anak. Kaya ngayon pa lang, ayus-ayusin mo yung pag-uugali mo ah. Ihinto mo na yung panaginip mo magkakaroon ka ng special treatment sa mansyong ito. Sir, kahit kailan hindi ako nangarap at hindi ko naisip na kahit ano man ang nabanggit nyo, bakit ba ganyan ang nasa isip nyo sir? Natatakot kayo malamangan, kaya ganyan yung nasa utak nyo. Sa mga sinasabi nyo pa lang sa akin, kitang-kita ko na kung paano kayo katakot. Kung sakaling itrato ako ng tama ng lola nyo, ganun ba? Tumahimik ka! Biglang sigaw ni Felix at inihagis sa dalaga ang isa sa mga sapatos. Agad nito yung nasalo. Ikinagulat niya ang nasaksihan at agarang reaksyon ni Mariana sa kanyang ginawa. Paano mo nagawa yon? Di mo na kailangang malaman pa, sir. Hindi mo naman trabaho ang alamin ng buong pagkatao ko, di ba? Di ba pwede maging curious? Well, sino ka nga ba para paglaanan ng oras at panahon? Isa ka lang namang kasambahay na hindi marunong rumispeto sa mas nakakataas sa'yo. Hindi ka marunong kumilala ng may impluwensyang tao katulad ko na kagalang-galang. Alam mo, sir, hindi naman ako gumagalang sa mga taong alam kong hindi naman kailangang igalang dahil ang maraming gumagalang sa kanila at wala sa role ko ang igalang ang hindi naman nagpapasahod sa akin. Wow! Ngayon lang ako naka-encounter ng babaeng kasing walang yamo. Nice to meet you. Sino nga ulit, Mariposa? Hindi ako paro-paro. Pero kung pangalan ko lang din naman ang gusto mong malaman, ako po si Mariana. Maaasahan niyo ako sa lahat. Basta kayang-kaya kong trabahuhin, gagawin ko. Hindi rin po ako nagtatrabaho ng walang bayad. Kaya kung may papagawa kayo sa akin, dapat lang magbigay kayo ng sahod. Ha? Hindi ba pwede isama na lang yung bayad sa ibabayad sa'yo ng lola ko? Dapat nga isahan na lang yung bayad eh. Kung anong binigay sa'yo ni lola, tama na yun. Huwag ka na umasa na dadagdagan ko pa ng ilan pang halaga na makukuha mo. Madali lang ako kausap, sir. Kung ganun lang din naman, di wag nyo na lang ako utusan. Ang tanging susundin ko lang yung tao nagpapasahod sa akin. Pero nasa pamamahay ka namin na ba? Susulitin kita habang libre ka lang na utusan. Lola ko naman na magpapasahod sa'yo at hindi ako. Kaya magagawa ko sa'yo kung ano man ang gusto kong gawin. Hindi mo yan magagawa sa akin. Hindi naman ako papayag na magpaalipin sa isang tulad mong kuripot. Hindi ako kuripot, okay? Nagtitipid lang ako. Bahala na si Lola kung magkano ibibigay niya sa'yo.
Sure naman ako malaki-laki yon. Hindi naman kami nagbibigay ng kakarampot na sahod at sweldo sa lahat na naglilingkod sa amin. Basta isa ka mapagkakatiwalaan, lalong lalaki ang perang matatanggap mo. Kaya swerte mo nga, dito ka napadpad. Mukha ka pa namang hampas lupa. Sir, una sa lahat, hindi ako hampas lupa. Pangalawa, hindi ako humihingi ng kahit ano sa'yo. Dahil pinagtatrabahuhan ko lahat ng perang nakukuha ko. At pangatlo, hindi ako magpapaalipin sa isang tulad mo. Matapang ka ha. Nagtatapang-tapangan ka na. Porke ba malapit ka sa lola ko? Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang namang sampid na katulong dito. Ang pagsigaw ni Felix ay napakalakas kaya narinig ito ng kanyang lola. Napaigtad na lamang sina Felix nang biglang pumasok sa pintuan ng kanyang kwarto ang lola at kunot noong nagtanong sa kanilang dalawa. Mariana, Felix, ano ba ang ingay na narinig ko sa inyo? Sigaw ng matanda sa dalawa. Kaya agad na palunok na lamang si Mariana nang dumako sa kanya ang masamang titig ng matanda. Ma'am, wala po. Wala po kayong dapat ikabahala. Nagtatalo lang po kami ng dahil sa maliit na bagay. Hindi naman po kasi ako nasabihan na mahilig po pala manla itong apo nyo. Kaya medyo nasagot-sagot ko po. Pasensya na po. Napangisi ang binatang si Felix nang narinig ang sinabi ni Mariana. Ganyan nga, Mariana, magpanggap ka pa. Kala mo siguro, hindi ko sasabihin kay Lola na ikaw ang punot dulo ng alita natin, oh. Kala mo siguro ligtas ka na. Pwes, ngayon may pakita ang kasama ng bibig mo kanina habang ako ang kausap mo. At nang makaalis ka na dito sa pamamahay ko. Pamamahay ko? Felix, buhay pa ako, apo. Parang sinasabi mong gusto mo nang mapasayo ang mansyon natin, ah. Tsaka wag mo nga itrato ng ganyan si Mariana. Alam ko mabait siyang bata. Kaya kung ano man ang nasabi niya sa'yo, sigurado akong kasalanan mo yun. Kaya ka nasabihan ng kung ano-ano ni Mariana. Sabat ng matanda sa usapan ng kanyang apo at ang bagong kasambahay. Dahilan para mapakunot noon na lamang si Felix. Bakit niyo ba binapanigan niyang kasambahay niyong yan? Ano ba meron sa kanya nang wala sa ibang kasambahay natin? Tsaka, mas kilala niyo pa nga sila Aling Tess kaysa sa kanya, di ba? Ang nakakapagtaka lang, kung paano kayo naging malapit sa isa't isa. Parang sobrang tagal niyo na magkakilala, Lola. Sino ba kasi talaga yung babaeng to? Hindi niyo na nga ako makuhang igalang eh. Apo, sa ako nalang ipapaliwanag sa'yo. Mahaba-habang kwento kung paano ko nakilala si Mariana. Sa ngayon, matuto kang maging mabait sa kanya. Ano naman kaya ituro sa akin yan? Katarayan? Kawalangyaan? Pagkawala ng galang sa mga may posisyong tulad ko? Yun ba ang gusto niyo matutunan ng babaeng yan? Felix, isa kang magaling na tao. Pero, dugyot ka. Pinapunta ko si Mariana dito para turuan ka maging masinop at malinis. Apo, gumalaw ka naman sa naaayon sa kung anong tungkulin mo dito sa pamamahay natin. Kung nandito lang si Lolo, hindi niya hahayaang maliitin ako na isang gaya niyo, Lola. Anong sabi mo? Iyang lolo mo'y isa ring under. Tapos ano? Magsusumbong ka sa tulad niya? Na hindi niya nga maipagtanggol ang kanyang sarili nang wala ako? Kaya wag mong ipagmamalaki na mga lalaki kayo, Felix. Imbes na makipag-away ka kay Mariana, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Si Mariana na ang bahala. Kapag nahihirapan siyang turuan ka kung ano'y kabubuti mo. Hindi naman ako magagalit kung maganda ang ituturo niya sa iyo eh. Kaya mainam lang talaga magkasama kayo ng matagal-tagal. Pero Lola, ayoko nga eh. Kaya ko naman ang bagay na yan. Kaya ko yang gawin. Kaya lang, wala kang oras para gawin ng mga yon. Felix, makakapaglinis ka naman kung bibigyan mo na oras yung sarili mo para makapag-ayos ng kwarto. Ang kaso, inuuna mo yung pambababae mo kaysa linisin yung silid mo na konti na lang pwede ng pamugaran ng gagamba at mga insekto. Huwag mo idahilan sa akin na abala ka sa negosyo. Hindi na pwede sa kanyang ganyan dahilan
Kotang-kota na ako sa kasinungalingan mong bata ka. Hala sige, magbihis ka at linisin mo yung lalagyan mo ng sapatos. Lahat ng medyas mo ibigay mo kina Aling Marites at nang malabahan na. Lola, mamaya na, gagamitin ko pa tong sapatos ko eh. May date pa ako mamaya, Lola. Hayaan niyo muna ako humilata at napagod ako. Hihiga na sanang muli si Felix nang biglang kumuha ng baril ang kanyang lola at tinutukan siya nito. Babangon ka? At tutulungan si Mariana. O makakatikim ka mula sa akin, Felix. Hindi ka makikipag-date sa kahit na sino. Maglinis ka ng banyo mo. Aba, mahiya ka naman. Kapag ako nagutos kay Mariana na linisin ang buong banyo mo, ikaw ang magbabayad ng sahod niya at nihihiwalay ko yun sa ibabayad ko sa kanya. Ano pa't kinuha niyo siyang katulong? Hindi ko man lang din siya masasulit, diba? Felix! Kasambahay ko siya at hindi ikaw ang nagpapasahod. Kaya manahimik ka dyan. Kung ayaw mo makulong na isang buwan dito sa loob ng pamamahay natin, maglinis ka. Anang lola ni Felix, sa kainaya si Mariana, para makapag-ayos ng kanyang tutuluyang silid. Nang makarating si Mariana sa kanyang magiging silid, nalula siya sa luwang. Ma'am, ang lawak naman po nito. Magiging kwarto ko talaga to. You deserved a better room. So I decided to give this space to you. Bakit po sobrang bait niyo yata sa akin? Masyado na po to para sa akin, ma'am. Pwede naman ho ako makikwarto sa mga kasamahan ko rin kasambahay sa bahay niyo eh. Di naman po ako maarte. Sa pamamahay na ito, may isang bagay na hindi maaaring ayawan ng tauhan namin. At yun ay ang ipinagbabawal kong pagtanggi sa mga inaalok namin. Lalo na kung ako ang nag-alok. Bakit ho bawal tumanggi? May kaukulan po bang parusa kapag tumanggi sa lahat ng kagustuhan niyo? Parang gano'n na nga. Kapag hindi naman parusa ang kapalit, inililipat namin ang tungkulin. O magbibigay lang kami ng posisyong nararapat sa taong tumatanggi sa lahat ng ginagawa o inaalok namin. Kaya tatanungin kita, tatanggi ka pa ba? Wala naman ho akong pagpipilian. Ayos na po to sa akin. Di naman po ako tumatanggi. Di ko lang maintindihan kung bakit sobrang bait niyo sa akin. Pasensya na po kung marami akong tanong ah. Ano ka ba? Okay lang yun. Alam ko namang dala lang din ang kuryosidad mo kaya napapatanong ka. O paano ba yan? May iwan kita at na makapagpahinga ka na rin, Mariana. Sa tingin ko, wala namang masama sa sinasabi ni Felix na pupuntahan niyo. Pupuntahan ho? Saan ho pupuntahan? Igagala ho ba ako ni sir? Hindi ka lang niya igagala. Sa pakiwari ko'y dadalhin ka niya sa lugar na magugustuhan mo. O hindi ka natatakot sa mga putok ng baril. Wala ka namang trauma sa mga ganoon, hindi ba? Wala naman ho. Sanay na yung tenga ko sa mga putok ng baril. Sobrang daming krimen ba naman sa amin, talagang mapapatakip na lang ako ng tenga. Pati yung mga baguhan, kung sakaling mapadpad doon, ma'am. Mabuti kung ganoon. At hindi ka na mapagkakamalang inosente na mga magiging kasamahan mo sa trabahong ihahain sa'yo ni Felix. Ang tanong ko lang sa'yo, Iha, kaya mo bang humawak ng baril? Ano po bang trabaho ang papasukin ko kay Sir Felix? Papatay po ba ako ng tao? Ayoko po maging ganun, ma'am. Ayoko po maging isang masamang tao. Mariana, pang self-defense lang naman na ituturo nila Felix sa'yo. Abay, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin ipapasok doon para maging isang masamang tao, Mariana. Talamak sa lugar na ito ang masasamang loob. Kaya kailangan mong matutunan ng mga bagay na nalalaman din ng iba naming kasambahay dito na gaya mo. Ha? Ibig kong sabihin, maalam din po ang ibang kasambahay dito na gumamit ng baril tulad nyo? Sa pamamahay na ito, lahat ng nandito ay sinanay naming humawak at gumamit ng baril. Isa yon sa dapat nilang malaman. Magagamit nila yon para madepensahan ang kanilang mga sarili. Sa tuwing susugurin ang pamamahay na ito ng mga kalaban. Wala pong problema. Hindi naman po ako natatakot na sumubok ng kahit anong baril.
Ayos lang po sa akin na matuto ng mga bagay na kahit minsan hindi ko pa naranasan. Parang ang astig lang po para sa akin na kasambahay lang ako pero marunong akong gumamit ng baril. Nag-usap pa ang dalawa ng ilang minuto, hanggang sa nagpaalam na nga ng tuluyan ng matanda. Naiwang mag-isa si Mariana sa loob. Ilang minuto ang lumipas, naisipan niya maghugas ng katawan. Maya-maya pa tinawag na siya ng ibang kasamahan para magapunan. Nang matapos magapunan si Mariana, nagtungo siya sa banyo at naghilamos. Nagsipilyo na rin siya bago tuluyang pumasok sa kwarto na kanyang tinutuluyan. Kinabukasan, maagang nagising si Mariana. Agad siyang pumunta sa kusina. Nakita niya ang iba pang mga kasambahay na nakatoka sa kusina. Binati niya ang mga ito. Nagpapasalamat si Mariana dahil madali lang siya naging malapit sa iba pa niyang kasamahang nagtatrabaho sa mansyong yon. Ikaw yung bago, hindi ba? Tanong ng isang nakatatandang babae na bukod tanging may kakaibang uniforme sa kanilang mga kasambahay. Lumapit ito sa tabi ni Mariana at ngumisi. Hindi sa pinangungunahan kita. Ngayon ko lang kasi nakitang ganoon trumato na sobrang bait yung amo natin. Hindi ko nga alam kung anong pinakain mo sa kanya at bumait ng ganon. Sabihin mo nga sa akin, may tinatago kayong koneksyon nila ma'am at nang maisali mo naman kami sa kung anong klaseng kasunduan yan. Ho? Wala naman po akong tinatagong koneksyon sa kanila ate. Ikaw si Mariana. Tama ako, hindi ba? Opo, bakit po? Tama nga ang balita na nakarating sa akin. May itsura ang bagong kasambahay sa pamamahay na ito. Pero ang malaking tanong, alam mo na ba ang sikreto ng pamilyang kinakausap mo? Baka magulat ka kapag ikaw mismo ang nakatuklas kung ano nga bang meron sila. Ano po ba yon? Para masyado naman atang pribado. Sa pagkakaintindi ko po kasi, negosyante po ang pamilya nila ma'am. Marami po silang negosyo, hindi ba? Bakit po? Mali po ba ako ng pagkakaintindi? Ngumisi ang babae nang dahil sa pagiging inosente ni Mariana. Alam mo, iha, marami ka pang hindi nalalaman patungkol sa mga Manuel. Kung hahayaan mo ako ikwento ang lahat sa'yo, asahan mong marami kang matututunan mula sa mga dati ng kasambahay sa bahay na ito. Siguro po saka na lang. Bakit? May gagawin ka pa ba? Sa pagkakaalam ko tapos ka na sa pinapagawa sa'yo. Ano pa bang gagawin mo? May inutos mang bago si ma'am sa'yo? Wala po eh. Hihintayin ko po siguro na may iutos siya sa akin. O siya, kumain ka muna dito sa kusina. Katatapos lang din naman namin magkape. At na makapag-umpisa ka na sa ipapatrabaho ni ma'am sa'yo. At saka mas mabuting may laman yung tiyan mo. Nako, salamat po ah. Malaki ang pasasalamat ko kasi mababait po kayo sa akin. Ang akala ko nga po mahihirapan akong makisama sa inyo eh. Kahapon po kasi sobrang seryoso niyo kong tumingin. Kaya bahagya po ako nakaramdam ng takot. Ano ka ba? Ano naman na nakakatakot sa amin? Pare-parehas lang naman tayo dito. At saka sa umpisa lang naman kami ganito. Kinikilala kasi namin mabuti ang mga baguhang pumupunta rito. At kapag nasanay na rin ikaw sa amin, ewan ko na lang kung iwan mo pa ang trabaho mo dito. Tignan mo ko. Ilang taon na rin ako naglilingkod sa mga Manuel. Pero hindi ko sila inabandona. Hindi ako gumaya sa isang naging kasambahay nila noon na sa pagkakaalala ko ay pamangkin ka yata. Tama ba ako? Hindi ko pa pinalitan yung tiyahin ko sa kung anong posisyon niya dito dati. Nandito ho ako dahil pinatawag po talaga ako ni ma'am. Nung una akala ko po tagalinis lang eh. Nagulat po ako nung sinabi niya sa akin na permanente na ako dito. Na isa na raw po ako sa mga tulad niyo. Nakitaan ka siguro ni ma'am ng katangiang gusto niya kaya kanya kinuha. Swerte mo nga at agad kang ginawang permanente. Huwag ka lang tatanggi sa mga gusto niya. Iba siya kung magalit. Kaya ako sa'yo, sundin mo na lang. Sa lahat ng mga inaalok nila sa amin,
Hindi namin pinagsisihang pumayag kami sa mga gusto nila. Ang totoo niyan, natuto pa nga kami. Napatango-tango na lang si Mariana bilang tugon sa mga sinasabi ng katulad niyang kasambahay. Ilang minuto pang nakipag-usap ang mga ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang binigyan ng makakain ng mga ito. Nang matapos siyang mag-umagahan, agad siya nagpunta sa tapat ng kwarto ng lola ni Felix para hintayin kung may papagawa ito sa kanya. At maya-maya nga lumabas na rin ng kwarto ang matanda. Bumungad sa kanyang paningin ang imahe ng dalagang si Mariana. Napangiti ang matanda ng masilaya ng dalaga. "Oh Mariana, nandito ka pala. Wala na ba ang sir mo? Umalis na naman ba siya sa mansyon?" "Ma'am, hindi ko po napansin si sir eh. Noong nakabangon na po kasi ako, agad akong pumunta ng kusina at nag-almusal. Bago ako nagtungo agad dito. Pasensya na po kung di ko po alam ang isasagot sa inyo." "Kung ganoon, pakisundo nga siya sa kwarto. Hindi ko ba alam sa batang yan kung ba't madalas ay tulog pa siya ng ganitong oras?" Ma'am, baka kulang lang po si sir sa inspirasyon sa buhay. Kaya wala siyang ganang bumangon ng maaga o kaya po baka puyat lang po sa trabaho. Kaya tinatanghali siya ng bangon. Kung sa trabaho lang din naman, imposibleng mapuyat siya. Kung sa inspirasyon naman, maniniwala pa akong wala siya nun. Baka yun talaga ang kailangan niya. Para maging masigla siya sa araw-araw. Napapansin ko rin na madalas siyang walang gana sa trabaho. Lagi nga siya umuwi ng mansyon. Kapag tinatanong ko naman kung kumusta siya, laging sagot sa akin ay pagod. Tapos malalaman kong kagagaling lang naman pala ng bar. Wala naman siya may pakilala sa akin. Gusto pa yata niyang patayin ang sarili niya. Minsan nga hindi na nag-uumagahan. Ay nako, kulang lang siguro sa lambing si sir kaya siya nagkakaganon, ma'am. Baka kasi hindi niyo subukang ereto. At nang malaman natin, malay mo may mag-alaga na kay sir. Abay, bakit kaya hindi mo subukang mahalin ang apo ko, Mariana? Dahil sa sinabi ng matanda, nanlaki ang mga mata ni Mariana sa pagkabigla. "Po, ma'am naman, di naman po ako nararapat sa apo niyo. Tsaka hindi naman ho yun ang pinunta ko dito. Hindi ko po matatanggap yung alok niyo. Hindi ko po kakayanin yan. Ano ba ang unang rule sa pamamahay ko, Mariana? Baka nakakalimutan mo kung anong mga sinabi ko sa'yo." "Hindi naman po sa ganon. Ang sakin lang naman po pumunta ako dito para sa trabahong sinabi niyo sa akin. At hindi para maging girlfriend ng apo niyo. Tsaka baka po magalit sa inyo si sir kapag nalaman po niyang yan yung binabalak niyo." "Ano ka ba naman, Mariana? May nakikita nga akong chemistry sa inyo na apo ko eh. Bagay na bagay ka sa kanya. Ayaw mo ba kay Felix? Alam ko matigas ang ulo ng apo ko at mahirap siyang pakisamahan. Pero mabait naman siya at kaya kanyang protektahan. Ayaw mo ba ng lalaking katulad niya?" "Ma'am, kaya kong protektahan ang sarili ko. Hindi ko kailangan si sir para gawin yun sa akin." "Alam ko. Pero kakailanganin mo rin ang tulong niya pagdating ng panahon, Mariana. Sana nga'y magkasundo na kayo. Kahit yun na lang ang magiregalo niyo sa akin sa nalalapit kong kaarawan." "Ho? Malapit na po yung birthday niyo? Kailan po ba magaganap?" "Sa susunod na linggo pa naman. Sana lang ay makapunta ang iba ko pang amiga. Sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Sana lang hindi rin busy sa trabaho ang ina ni Felix sa araw na yon at na makapunta siya." "Sigurado po ako makakapunta silang lahat. Lalong-lalo na po si Sir Felix. Siyempre kaarawan niyo yun at importante yun para sa inyo." "Salamat, Mariana. Kundi dahil sa'yo, malulungkot ako dahil iniisip ko na agad kung sino lang ang makakahalubilo ko sa birthday ko." "Ma'am, ako na pong bahala sa apo niyo, huwag po kayo mag-alala. Pupunta si sir sa araw na yon ng walang alinlangan." "Pero hindi na ako aasa, iha. Ilang beses nang nagawa yun ng apo ko. Ayos lang naman sa akin. Madalas nga naman kami magtalo." "Naiintindihan ko.
kung ayaw talaga niyang pumunta sa birthday ng lola niya. At kailan niya pa balak pumunta sa kaarawan niyo kapag wala na kayo? Naku, ang sarap po kayong may lola, ma'am. Hayaan niyo ho at ako ang kakausap kay sir. Sigurado ho ako nagagana yung gagawin ko, ma'am. Alam mo, pinabibilib mo talaga ako habang tumatagal ka dito, Mariana. Kaya gustong gusto kita para kay Felix eh. Ma'am, hindi po ako nararapat sa apo niyo. At malabo rin po na magustuhan niya ako. Hindi nga ho kami magkasundo dalawa. Kahapon pa nga lang, makikita niyo naman kung paano siya nainis sa sinabi ko. Simpleng pagsita nga lang, nag-aapoy na agad sa init yung ulo niya. Isa pa, kaya tumatanggi ho ako sa estado ng kalagayan namin dahil ano ba naman yung maibibigay ko sa inyo, ma'am? Kumpara sa buhay na meron kayo, walang-wala ho ako. Mayaman siya, mayaman ho kayo. Hampas lupa nga lang ang tingin sa akin nun eh. Tugon ni Mariana sa matanda na napabuntong hininga na lang nang marinig ang sinabi niya. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, siyang pagdating ni Felix na hingal. Nakaramdam ng pagkabahala ang lola nito. Felix, saan ka nang galing at pagod na pagod ka yata? Sasagot na sana si Felix nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Napasigaw na lamang sa taranta ang binata. Kayong lahat, dapa! Nahanap tayo ng mga kalaban. Agad nagsilabasan ang lahat ng kasambahay na may mga dalang baril. Pati na rin ang hardinero, may hawak din baril at nakipagsabayan silang lahat sa mga lalaking nakaitim. Habang abala ang mga kasamahan nila Mariana sa pakikipagsagupaan sa mga sumugod sa mansyon nila Felix, nanatili siyang kalmado habang pinagmamasa ng nagbabagsak ang mga tauhan ng kanyang amo. Hanggang sa hindi niya napigilan ng sarili, nakisali na rin siya sa nangyayaring sagupaan. Pumulot siya ng baril na kanyang nakita. Sunod-sunod na pinaputok sa mga lalaking kinakalaban ngayon ng grupo nila Felix. Nang magsimula ng makipagsabayan sa pakikipagputukan ng baril si Mariana, napapatingin si Felix sa gawin niya at napapangisi. Hanggang sa hindi na nga talaga naubos ang mga ito. Pagkatapos, inasikaso nila lahat ng nangyari. Palihim na napapangiti si Felix habang pinagmamasdan niya kung paano paikutin ni Mariana sa kamay nito ang dalawang baril na hawak. Para naman kay Felix, palihim niya ng hinahangaan ng babae. Maya-maya tumayo si Felix sa pinagtataguan niya. Ganon din si Mariana. Agad na lumapit ang binata sa dalaga at nakangising kinausap to. Galing mo naman palang humawak ng baril eh. Napaigtad si Mariana nang marinig ang boses ng lalaking kinaiinisan niya. Ito'y walang iba kundi si Felix. Napabitaw na lamang siya sa kanyang hawak na baril nang makaharap niya ang binata. Sir, kayo po pala yan. Sensya na ho, hindi na ako nakapagpigil, hindi po ako masyadong marunong. Huwag mo na ipagkaila, Mariana. Kitang-kita ho kung paano ka humawak ng baril. Kung paano mo ito gamitin. Mas magaling ka pa nga sa akin eh. Kaya nararapat ka na ilipat kita sa trabaho. Simula ngayon, magkakaroon ka ng posisyon sa grupo ko. Ikaw na magiging personal lady guard ko. Maliwanag ba? Ha? Teka lang naman, sir. Magpapaalam muna ako kay ma'am bago niyo ako kunin. Di na kailangan. Napag-usapan na namin to. Matagal ko na rin gusto magkaroon ng mauutusang babae. Anong sabi niyo? Ibig bang sabihin, aalilain niyo ako? Akala ko ba bilang lady guard na magiging trabaho ko sa inyo? Ba't parang lampas naman yata sa pagiging lady guard yung gusto niyo at gagawin ko para sa inyo? Kahit di naman sakop yun ang trabaho ko. Nako sir, utot niyo. Ditriplein ko ang magiging bayad sa'yo ni Lola kapag pumayag ka sa gusto ko. Ayaw mo pa ba nun? Magiging popular ang pangalan mo sa lahat ng makapangyarihang grupo. Kapag nag-iisa ka sa magagaling kong tauhan, Mariana. Nasa mataas ka na ang posisyon, malaki pa ang kikitain mo. Minsan lang ako mag-offer ng ganito. Palalampasin mo pa ba?
Papayag ho ako, pero sa isang kondisyon. Oh, ano namang kondisyon yan? Simula ngayon, ikaw na maglilinis ng kalat mo sa loob at labas ng kwarto mo. Kapag nagawa mo yon, nangangako akong hindi na magdadalawang isip sa kung ano ang gusto mo. Kapag nagawa ko ba yun, mapapasakan ka rin. Sir, hindi yan kasama sa kasunduan. Ang sabi mo, magiging lady guard mo lang ako. Hindi ako magiging bagong target nyo dito, sir. Mas gugustuhin ko pa magtrabaho kaysa maging kasintahan kayo, no? So, umaasa ka magugustuhan kita. Ganun ba? Pwes, huwag ka na mangarap pa, Mariana. Kahit kailan hindi mangyayari ang iniisip mo. Binibiro lang kita, kakagat ka naman. Ganyan ba kayo mga mahihirap? Masyado kayo mapaghangad nang hindi naman nararapat. Sino ba may sabi sa iyo na iniisip kong maging kabiyak nyo? Kayo lang naman nag-iisip ng ganyang bagay. Umayaw nga ako, di ba? Dahil ayaw ko na kagaya nyo masyado mapagmataas. Pera lang naman marami sa inyo Pambili lang ang pera. Kahit kailan hindi ka gagawing Diyos ng pera mo. Isaksak mo yan sa baga mo kapag namatay ka. Kala mo naman talaga madadala mo yan sa hukay mo. Ano ba pinagmamalaki nyo sa akin? Yaman? Yaman ng pamilya nyo? Mas marami pang nalalaman na mahihirap kaysa sa tulad nyo Ano naman ang alam nyo diskarte sa buhay kapag nawala yung pera at negosyo nyo? Namaanan nyo lang naman yon. Kung makapanlait ka ng tao, kala mo naman tinitingala ka? Posibleng tinitingala ka. Pero hindi nang dahil sa kung ano literal na kapangyarihan, kundi nang dahil sa pera na kayang tumbasan ng mas mayayaman pa sa inyo. Natulala na lamang ang lalaki. Nang dahil sa narinig mula kay Mariana, hindi niya lubusang maisip kung paano siya napatahimik ng isang hamak na babaeng tulad ng dalaga. Napapangisi na lamang siya tuwing masasagot-sagot siya ng ganun nito. Dahil ang mga tulad ni Mariana ang tipo ni Felix pagdating sa pagpili ng babaeng mamahalin. Ang gusto niya ay ang babaeng walang kung ano man sa katawan na kaartehan. Ang babaeng kaya siyang tapatan. At ayaw niya ng mga babaeng madali lang makuha. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang lihim na paghangat pagtingin ni Felix kay Mariana. Na kung minsan, nahuhuli na lamang siya ng kanyang lola na nakatitig sa dalaga habang napapangiti ng hindi niya napapansin. Kapag nasasaksihan ito na matanda, palihim siyang napapangiti dahil ang mismong apo niya na ang unti-unting nahuhulog sa babaeng alam niyang nararapat para sa kanyang apo. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Nanatiling mailap si Mariana kay Felix dahil sa ugali nito. Madalas pinagpapasensyahan na lang ni Mariana ang binata kahit inis na siya rito. Hanggang isang araw, nagkasabay silang dalawa sa elevator. Hindi napansin ni Mariana na nahulog niya ang kaisa-isang bracelet na binigay sa kanya ng magulang. Nung batang pastit pa lamang siya. Dito na nagulantang ang buong pamilya Manuel. Simula nang ipakita ito ni Felix sa kanyang pinakamamahal na lola. Hindi pang karaniwang babae, si Mariana. Isa siyang importante. Hindi ako pwede magkamali. Siya, ang matagal nang nawawalang anak ng kapatid ng tatay mo. Lola, hindi ako totoong Manuel, di ba? Kaya imposible maging magpinsan kami. Sayang nga, at hindi nabuhay ang ama mo, apo. Siya sana ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan namin ng lolo mo. Siya sana ang nasa posisyon mo ngayon. Hindi ka sana naisabak sa paghawak ng negosyo natin sa murang edad mo. Bakit di nyo nalang ibigay sa stepfather ko yung posisyong binigay niyo sa akin? Bakit hindi na lang siya ang sumalo ng responsibilidad? Dahilan ko ba't ako stress? Ano ba naman kasi ang pinalit ng mami mo sa daddy mo? Mukha pa lang hindi na mapagkakatiwalaan. Kahit kailan hindi ako nagtiwala dyan sa Uncle Rafi mo. Panay siya kayabangan. Wala naman siya may ambag sa atin. Sigurado akong siya magiging dahilan para bumagsak ang pinaghirapan namin binuo ng lolo mo.
Tama ang naging desisyon namin ng lolo mo, hindi ba? Mas mabuti nang nasa iyo ipinamana ang yaman namin. Alam namin ng lolo mo na magiging maganda ang kinabukasan ng negosyo natin kapag ikaw ang humawak at nagpatakbo. What about my mom? May negosyo din siya iniwan dito, di ba? Makasarili ang mami mo, Felix. Hindi niya iniisip ang iba natin negosyo. Mas inuna niya ang tito mo kesa sa'yo. Hinayaan ka nga niya dito sa poder namin ng lolo mo eh. Iniwan ka na nila dito. Simula nang pumunta sila ng Amerika. Ano pa bang aasahan mo sa mami mo? Napabuntong hininga na lamang si Felix nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ina bago siya tuluyang iwan. Kaya hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Alam ko namang kahit kailan, pabigat lang ako sa paningin niya. Lola, if she can come to your birthday, it's still fine to me. Hindi ko rin naman siya inaasahang pupunta. At ayaw ko makita pa ang pagmumukha niya dito sa mansyon na iniwanan niya para lang sumama sa pangalawang asawa niya. Bahala na siya sa lahat ng desisyon niya. Ang pakiusap ko lang sana, wag niya lang akong abalahin sa naging posisyon ko. Dahil hindi na nila yun makukuha pa. Saad ni Felix na nasundan pa ng ilang katanungan. So anong gagawin natin kay Mariana? Mukhang malabong maniwala siya na isa siya sa mga Manuel. Kung ano magiging desisyon niyo, yun na lang ang gagawin natin. Kailangang maging mas maingat tayo. Protect her at all costs, understood? Kakailanganin natin ang galing niya sa pagprotekta sa grupo at mga negosyo natin dito sa Maynila. Magaling si Mariana. Kilalang kilala ko ang tumayong naging magulang niya. Pero noon hindi ko pa alam na isa siyang Manuel. Ang laki ng pinagkaiba nila ng tito mo, Felix. Mas gusto ko ang pag-uugali ni Mariana kaya wag niyo siyang hahayaan. Alagaan niyo siya ng mabuti. Bili ng matanda sa kanyang kasambahay, mga tagapagbantay at sa kanyang apo na si Felix. Napangisi na lamang ang lalaki. Pwede ko pala siya ligawan kung ganun. Apo, gusto mo si Mariana ano? Lola, wala. Wala akong gusto sa babaeng yun. It will never gonna happen. I'll be her sweetest nightmare. Ay, nako Felix. Yan ang wag na wag mong gagawin. Alam mong hindi mo kakayanin gawin sa kanya yung mga sinasabi mo. Alam mo kung paano magalit ang kapatid ng tito mo. Wala naman akong pinakialaman eh. At saka wala akong pakialam sa kung kaya nilang gawin. Sa bagong asawa nga ni mami ni minsan nga, hindi ko nagawang harapin yun eh. Ano naman kung isang Manuel si Mariana? Kaya pala mainit ang dugo ko sa kanya dati. Unang kita ko pa lang sa babaeng yan. Masama na agad ang pakiramdam ko sa kanya. Mabait naman si Mariana, apo. Bagay na bagay nga kayo. Gusto ko ngang ikaw ang maikasal sa kanya. Maalaga si Mariana. Kaya maganda talaga kung siya mapapangasawa mo. Sige Lola, susubukan ko. Pero kapag di gumana, mangako kayo na ihihinto nyo lahat ng ginagawa nyo para magkalapit kami ng Mariana na yon. Oo na. Kapag hindi nag-work, hindi na ako mamimilit pa. Hindi ko na kayo paglalapitin ni Mariana, siguro bilang pinsan na lang, at hindi na bilang magkasintahan. Sa ganong usapan na lang, gugustuhin ko maging close kayong dalawa. Para naman hindi kayo mapagkamalang magkaibang apelyido. E baka isipin nila, may galit ang mga Manuel sa kapwa nila Manuel. Lola, hindi naman talaga ako Manuel eh. Sasabihin ko talaga sa lider na ibang grupo na hindi ako isang Manuel. Pero alam mo kung gaano kalakas ang apelyido Manuel. Kayang-kaya kang patalsikin sa pwesto ni Mariana. Mas gugustuhin ko pang ikaw ang mamuno sa lahat. Ako ang magsasabi kay Mariana ng totoo niyang pagkatao. Kung saang pamilya talaga siya nagsimula. Makalipas ang ilang linggo, naglakas loob na si Felix na magpakumaba kay Mariana. Pero hindi pa rin kayang sundin ang gusto ng lola niya. Ginawa niya ito para sa kagustuhan niyang mapansin siya ng dalaga.
Kapag pumapasok sa kanyang utak ang lahat ng sinasabi ng kanyang lola, napapangiti na lamang siya nang hindi napapansin. Kapag namamalayan niyang nag-iiba ng epekto sa kanya ni Mariana, todo tanggi siya kapag sumasagi sa kanyang isipan ng mga tanong ng kanyang lola. Hanggang sa dumating ang isang umaga, nagkasalubungan sina Felix at Mariana sa bungad ng mansyon. Hindi intensyong mapangiti ni Felix nang tumama ang mata niya sa mata ng babae. Ito naman ang ipinagtaka ng dalaga dahil hindi naman ganito kaumasta si Felix. Kaya kinausap niya na ito. Ano bang problema niyo, sir? Ha? Pinagsasabi mo? Masama bang itian ka? Ang ganda ng umaga ko, wag mo sirain. Di ko naman sinisira. Naninibago lang ho ako. Kapag nakakasalubong mo kasi ako dati, ngingisian mo lang ako eh. Ngayon, masanay ka na. Lagi na kitang ngingitian, okay? Ano po ba nakain niyo at ba't parang weird kayo ngayon? Hindi ho ako sanay sa palangiting Sir Felix. Mas sanay ho ako sa mapanlait at demonyong pag-uugali niyo. Masama na ba magbago ng dahil sa'yo, Miss Manuel? Manuel. Okay lang po ba kayo, sir? Ano, Manuel? Hindi naman po ako katulad niyo. Talagang hinding-hindi mo ako magiging katulad. Hindi mo naman ako kadugo. Hindi naman ako totoong Manuel eh. Kaya pwedeng-pwede kita mapangasawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi nga ako nandito para sa kasal-kasalan na yan na sinasabi niyo, sir. Nandito ho ako para magtrabaho at kumita. Hindi ko nga sukat akalain na ganitong trabaho pala yung mapapasukan ko eh. Pero yun ang hiling ng lola. Di ka ba nag-iisip na baka ma-disappoint siya sa'yo? Dahil ayaw mo na namang sundin ang gusto niya. Hindi ka ba nangangamba? Na baka matanggal ka sa trabaho na dahil ayaw mo akong pakasalan? Hindi ho ako tumatanggap ng kasunduan na para lamang sa sarili niyo, sir. Ayaw ko pa maikasal. Lalo na ayaw ko mag-iasawa mo. Alam ko namang aalilain mo lang ako eh. Sasama ba naman ang pag-uugali mo? Hindi malabong ganun ang gawin mo sa akin. Kaya ako sa'yo, ibang babae na lang ang pakasalan mo. Yung makikita nyo talagang kapantay nyo at swak sa isang tulad nyo. Paano kung hindi tulad nila ang tipo ko sa isang babae? Paano kung ikaw magustuhan ko? Di pa rin ba pwede? Sir, hindi na talaga kayo okay, no? Feeling ko may sakit kayo eh. Nilalagnat ba kayo? Napaka-imposibleng mangyari ng sinasabi nyo. Hindi nga tayo magkasundo. Handa naman ako magpakumbaba para lang maging close tayo. I am willing to adjust just to make you comfortable with me. Kung hindi ito gusto ng lola mo, gagawin mo pa rin ba to sa akin? Sasabihin mo pa ba lahat ng mga sinasabi mo sa akin ngayon? Kahit naman hindi ka gustuhin ng lola ko, bilang mapapangasawa, ikaw pa rin ang gusto ko mag-iasawa. Dahil sa tingin ko nagustuhan na kita, Mariana. Hindi ko alam kung paano ako nagkagusto sa'yo. Basta bigla ko na lang ito naramdaman. Umanga lang naman ako sa'yo dati. Kasi magaling ka at astig kang panoorin. Sa pakikipaglaban, pero hindi ko lubos sa kalain. Naaabot sa ganito yung nararamdaman ko. I can't even deny it. Ang lakas kasi ng karisma mo. Kuhang-kuha mo ako sa lahat, Mariana. Teka sir, prank ba to? Patibong ba to? Pinagsasabi mong prank. Nasa itsura ko ba nalolokohin kita? Wala naman ho. Pero kung titignan kasi sa pagkakasabi nyo, mukha kayo nagjo-joke. Baka naman po kulang lang kayo sa kain. Kasi ang kilala kong Felix Manuel, limited lang yung mga salitang binibigkas. Hindi nagkakagusto sa tulad ko at higit sa lahat, hindi nagtatagal sa pakikipag-usap sa akin. Parang ibang Felix kasi yung kausap ko ngayon, hindi ako sanay, sir. Pwede ba pakibalik na lang yung dating kayo? Nakakapanibago ho kasi. Hindi bagay sa inyo yung maging anghel. Talaga lang ah. Mukhang ayaw mo talaga maranasan na maging mabait ako sa'yo. O sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Ano naman hong kondisyon? Be my girlfriend. And I'll be the greatest man that you really deserve. Oh, girlfriend? Yes. Alam mo, Mariana, hindi kailangan gawin ni Lola yung pagkakasundo sa ating dalawa.
Hindi ko kailangan sundin ang gusto niya dahil ako mismo gusto kong pakasalan ka. Kahit walang ibang taong involved. Hindi mo nga lang kaya maniwala sa akin. Sino nga ba naman ang mag-aakala na mahuhulog ako sa gaya mo? Grabe, masyado ka mabilis, sir. Hindi ko nga maintindihan kung ano bang espesyal sa akin at kung itrato ako ng lola ninyo. Parang kaanak niya ako. Ba't niyo ba ako tinawag na Miss Manuel? Hindi niyo naman ako kaano-ano. Naaalala mo ba yung bracelet na naihulog mo nung huli nagkita tayo? Bracelet? Aling bracelet ang tinutukoy niyo, sir? Nang marinig ni Mariana ang tanong sa kanya ni Felix, sumagi na lang sa kanyang isip ang nangyari. Nung araw na nawala sa kanyang bagang bracelet na bigay sa kanya ng magulang nung pastit pa lamang siya. Huwag niyo sabihin kayo yung nakapulot nun. Dahil ibinilin sa mga nag-aruga sa akin na wala dapat makakita ng bracelet na yon. Hindi ko rin alam kung bakit. Tinanong ko na rin yung mga tumayong magulang ko kung ba't kailangang itago ko ang simpleng bracelet na yon, pero hindi rin daw nasabi sa kanila yung tunay na dahilan. Kaya nakatago lang yun sa bag ko ng mahabang panahon. Hindi ko rin alam kung paano nawala yun sa bag ko eh. Ang tanging naaalala ko, may tumunog sa sahig nung araw na nagkausap tayong dalawa. Dahil sa pagmamadali ko, hindi ko na napansin at umalis na nga ako sa harapan niyo. Paliwanag ni Mariana kay Felix. Pinulot ko yon. Nagulat ka ako eh. I didn't expect that I can find a woman like you who has a mark of a future mafia someday. Mafia ho? Ako? Isang mafia? Imposible naman yata yan, sir. Mahirap lang ho kami. Imposibleng mag-iisa akong mafia. Teka, huwag niyo sabihin isa kayong mafia? Yes, I am. I am your mafia boss and your soon-to-be husband that will love you the way you wanted to be loved. Ayaw mo ba nun? May gwapo ka na asawa. May mapagmahal ka pang mayaman na mafia. Hindi tayo pwede, sir. Di ba tinawag mo ako Manuel? Di ibig sabihin nun magkamag-anak tayo. Kaya hindi talaga tayo pwedeng maging mag-asawa o magkasintahan man lang. Kasi kasalanan yun sa Diyos, kasalanan pa sa batas. Sa tingin mo ba talaga? Magugustuhan pa kita? Lalo na't alam ko isa ka ring Manuel. Di naman kita basta-basta aalokin na maging girlfriend ko kung magkadugo tayo. Hindi kita kaano-ano, Mariana. Hindi mo rin ako kamag-anak. Ang ibig mong sabihin ay ampon ka lang nila? I'm not. My dad died when I was still young. My mother got married to another man. Siya ang Manuel. He's your uncle. Your father is my stepfather's brother. You're one of them. You're part of the true family. Paano ba ako nawalay sa mga tunay kong magulang? Nasa matinding laban ng daddy that time. At kasama ka niya nun. Hindi niya alam kung saan kayo iiwan. At kung kanino kayo pagkakatiwala. Hanggang sa nahuli ang daddy mo na mga kalaban. At doon daw kayo nagkahiwalay. Naiwan ka sa isang tabi hindi para abandonahin ni Tito. Inilagay ka raw doon para hindi ka mapatay ng mga kalaban. Ba't sila huminto na hanapin ako? Bakit hindi nila ako kinuha sa mga nag-alaga sa akin noon? Hindi naman sa hindi ka nila hinanap. Akala nila noon patay ka na. Kaya hindi na nila itinuloy yung paghahanap sa'yo. Ngayon ba, kamusta yung tatay ko? Nandun siya sa mansyon niyo. Baldado na ang daddy mo. Kailangan ka niya ngayon. Alam na ba niyang buhay pa ako? Sa ngayon, baka nandun si Lola. Siya na nagsabi mismo sa daddy mo. Baka nga naghihintay na siya sa pag-uwi mo. Handa ka na ba makita ang mga magulang mo? Halika, ihahatid kita sa inyo. Sa tunay mong pamilya. Hindi pa siguro ako handa, sir. Saka na lang. Ako na lang yung pupunta sa kanila. Uuwi po muna siguro ako sa pamilyang nag-aruga sa akin para makapagpaalam din ako sa kanila. Sino naman ang kasama mo umuwi? Baka mapano ako sa magiging biyahe mo Lalo na't nakilala ka na ng mga kalaban natin. Huwag kayo mag-alala, sir. Sanay naman akong bumiyahe mag-isa.
Hindi naman ho ako mapapahamak. Wala mangyayaring hindi maganda sa akin. Masyado ka namang kabado sa pag-alis ko, sir. Baka lang kailanganin mo ng backup. Hindi ka pababayaan ng mga Manuel. Tsaka kapag nalaman ni Lola, itong binabalak mo, imposibleng payagan ka nun umuwi mag-isa. Baka nga ipahatid ka pa sa mga bodyguard eh. Kaya ako sa'yo, ako na sasama, para hindi na nila kailangan mag-alala. Sir, wag na kayong sumama. Hindi po kayo nababagay sa lugar namin. Masyado kayong malinis para makarating sa San Luis. Kaya ako na lang ang uuwi mag-isa. Kaya ko naman ho yung sarili ko. Kung gusto niyo po, tatawag po ako kay ma'am para ipaalam na nakauwi ako ng ligtas. Sige, hahayaan kita umuwi mag-isa. Pero susundan kita doon. Ano? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko kailangan na magbabantay sa bawat galaw ko pa uwi? Uuwi ako at di ko sasabihin sa'yo kung kailan para hindi mo ako masundan. Makalipas ang 2 pang linggo na pamamalagi ni Mariana, napagdesisyonan niyang umuwi sa probinsyang kinalakihan. Agad niyang sinabi ang lahat ng kanyang mga nalaman sa nag-uruga sa kanyang mag-asawa. Napabuntong hininga na lamang ang mga ito. Bago nila sinagot lahat ng tanong ni Mariana. Nang matapos yun, agad siyang bumalik ng mansyon ni na Felix para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Pagpasok ni Mariana sa loob, agad na bumungad sa kanya ang amo na nakangiting sinalubong siya. Saka siya inayang maupo muna sa sala. Nahihiya pa siyang umupo sa mamahaling upuan habang pilit nang initian pabalik ang matanda. Nakausap mo na ba mga magulang mo? Wag mo na kaming pagtakpan, Mariana. We know what you did. You left us without any word from you. Wag mong gagawin yun sa susunod. Masanay ka nang may mga alalay ka tutulong sa iyo at sasama. You're a precious one, Mariana Manuel. Wag mong baliwalain ang posisyong dapat ay nararapat sa iyo. Ano? Pumayag na ba sina Robert at Odeng? Nasa tunay mo mga magulang ka tumira? Kailangan ko pa ba silang kausapin? Nang sa ganon ay magkaintindihan kami. Di na po kailangan, ma'am. Nagkasundo na po kami ng mga kumupkup sa akin. Hahayaan daw nila ako manatili sa piling ng tunay ko mga magulang. Pwede rin naman daw ako dumalaw-dalaw sa kanila para makasama ko rin sila. Tatanggapin ko na lang po kung anong magiging desisyon nila. Ganun ba? O sige, ako na ang bahala magpaliwanag sa mga magulang mo at ang maintindihan nila ang sitwasyon mo. Ako ang bahala sa kanila. Asahan mong hindi ka pababayaan ni Lola. Simula ngayon, ihinto mo na ang katatawag sa aking mama, okay? Opo, Lola. Good. So from now on, you're part of our business. Ituturo namin sa iyo lahat ng kalakaran sa mga secret na negosyo natin. Ituturo ni Felix sa iyo lahat ng mga nalalaman niya sa pagiging shareholder. Sa susunod pa na makita ko kayo mag-away ni Felix, pag-uuntugin ko na kayo. Isa pa kasi itong apo kong ito, napakasutil. Sutil na nga isip bata pa. Narinig kita, apo. Pero hindi ko itatanggi na ganun si Felix. Alam na alam ko at kilalang kilala ko ang pag-uugali ng batang yan. Pagpasensyahan mo na ako minsan ha. Hindi ko na kasi masaway at minsan ay nakikipagsagutan pa sa akin. He's a spoiled brat man. That's why he's acting like that. But he is a great man, Mariana. He's perfect for you. Ano? Naliligaw na ba sa'yo si Felix? Po, anong naliligaw? Hindi niya nga ako tinanong kung okay lang ba ligawan ako eh. Lola, ayaw ko sa gaya niya. Hindi niyo na po kasi kayang ipilit sa kanya si Sir, wag na po. Felix, just call him by his name, apo. Simula ngayon, maging normal na sa iyo ang tawagin siyang para bang magkapatid kayo. Dahil hindi na kayo tulad ng dati. Opo, Lola, naintindihan ko po. Siya nga po pala si Sir, ibig ko sabihin si Felix po. Nagkasalubong kami kanina at nakita ko na naman yung kahanginan niya.
Nainis ako sa kanya, Lola. Nakakainis yung ganong tao. Natawa na lang ang matanda nang marinig ang reklamo ni Mariana. Apo, hayaan mo na si Felix. Ganun talaga yun. Masyado siyang maalaga sa sarili at sobrang confident pa. Minsan na pagkakamalan na siyang mayabang sa pagiging ganyan niya. Pero hindi niya pwedeng gawin sa akin yun. Ay naku, talagang tatamaan siya sa akin. Hayaan mo. Makulit lang talaga ang batang yun at natututo naman siya kapag pinagsasabihan. Baka gusto niya ipatapong ko siya sa lugar ng kanyang ina. Kapag nangyari yun, mawawalan siya ng kapangyarihan sa pangkat ng pamilya natin. Mawawalan ng kwenta lahat ng pinaghirapan niya. At lahat ng yun ay babawiin ko mismo. Mabigat ang posisyong inatas sa kanya. At may mabigat din itong kaparusahan kapag nagkamali siya sa pagdidesisyon. Sa isang iglap ay pwede siya mawala ng mga bagay na kung anong meron siya ngayon. Lola, may tanong lang po ako sa inyo. Gaano po kabigat ang posisyon niya bilang mafia boss? Teka, paano mo nalaman ang patungkol dyan? May nagsabi ba sa'yo? Hindi na po mahalaga kung paano ko nalaman yon. Ang importante po kahit paano may alam na ako sa pamilyang kinabibilangan ko. Oo. Tamang simula yan para sa posisyong iaatas sa'yo ng amo balang araw. Po? Magiging katulad din po ako ni Felix? Ayaw ko po, Lola. Mas gugustuhin ko pa manirahan ulit sa probinsya kaysa magkaroon ng posisyong umaabot sa ganun. Sa totoo lang gusto ko po mabuhay ng payapa, Lola. Ayoko na po ng gulo. Pero parang gulo naman yung lumalapit sa akin, nakakabwisit nga ho eh. Ganun talaga ang buhay po. Siya nga pala. Sa pagtanggi mo sa posisyong kalalagyan mo sa susunod. Huwag mo nang alalahanin yun. Hindi ka naman bibigyan ng posisyong ayaw mo eh. Pero ang pagiging mafia princess mo ay ang posisyong hindi na maaalis sa'yo kailanman. Isa kang prinsesa ng mga Manuel. Nag-iisa kang anak na babae. Kaya hindi mo na kailangan pa mag-alala sa mga kumupkup sa'yo. Aalagaan namin sila para sa'yo, Apo. Nangangako kami na puprotektahan namin sila sa abot ng aming makakaya. Ayos lang ba yun sa'yo? Opo naman, Lola. Maraming salamat po. Laking tuwa ng matanda nang maramdaman ng walang halong pagkailang sa kanya ng apo. Niyakap niya ito ng mahigpit, habang may malawak ng ngiti sa labi. Simula ng araw na yon, parang normal na lang kay Mariana ang matulog sa mansyon ng kanyang mga magulang. Lumipas ang 2 taon na pamamalagi ni Mariana sa mga Manuel. Maraming nagbago sa dalaga. Pansin din ito ng kanyang mabait na lola at ng binatang si Felix. Ang binatang ito ay naging opisyal niyang kasintahan dahil sa pagsasabuhay nito sa mga pangakong binitawan. Ipinaramdam nito sa kanya na kaya siya nitong mahalin habang buhay at nang walang hihigit pa kay Mariana. Makalipas ang 5 taon ng pagiging magkasintahan, nagdesisyon silang magpakasal. Labis itong kinatuwa ng kanilang lola dahil sa wakas, kinasal na rin ang parang aso't pusa na 2 taong madaling magkapikunan noon. Isang umaga, nagising ang 2. Sabay silang kumain ng umagahan, sabay ring naligo. Nang matapos makapagbihis, agad silang nagtungo sa sala at dito'y naupo. Hanggang sa umpisahan na nga ni Mariana ang magiging usapan nilang mag-asawa. Love, buti pala hindi kita sinagot nun, no? Kasi kung sinagot kita agad, baka naghanap ka pa ng iba. Pero masaya ako kasi nagstay ka. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin sukat akalain na magugustuhan kita eh. Tignan mo ako ngayon, adik na adik ako sa'yo. Na-addict ako sa lahat, sa halik mo, sa yakap mo, lahat. Alam mo, feeling ko nang babastos ka na eh. Ha? Anong bastos sa sinabi ko? Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Ewan ko sa'yo, pinagloloko mo yata ako, Felix eh. Ewan ko, halika dito. Yayakapin kita. Kahit na parang aso't pusa sila,
Kung minsan, hindi talaga mawawala sa kanila ang lambingan na kasing tamis ng asukal at ang suyo ang kasing lagkit ng kakanin. Ganun pa man, naging aral na sa kanila na hindi kailangan maging magkakompetensya sa lahat. Natuto silang intindihin ang mga bagay na dapat iwasan para iwas gulo o away. At ang pagkakaintindihang yon ang naging basihan at sandata para magtagal sila na ilang taon. Simula nang sila'y magkakilala at naging magkaibigan hanggang sa'y kasal at habang buhay na magsama. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!